So, what's up sa inyo mga kaibigan? And again, nandito na naman si DJMA para sa isang panibagong vlog. And for sure guys, magugustuhan nyo itong topic natin ngayon kasi yung pag-uusapan natin, kita nyo naman sa title, no? So, nakakatulong nga ba yung mga isdaan, yung mga lapagan, dikitan, or yung pangat program, no? Alam ko sa MOPU nakikita ito sa YouTube, yung iba naman is nasa Facebook, no, yung mga resbakan. So, dito malalaman natin kung ano nga ba yung reality sa likod ng mga ganitong klaseng sistema. At syempre ako guys, meron akong may share sa inyo kasi lahat ng sasabihin ko sa inyo is based po sa aking experience. Okay? So, bago natin simulan itong vlog na ito guys, disclaimer. So, si DJMA po kasi dati ay naka-experience maging host ng isang pangat program. And at the same time guys, alam ko kung ano talaga yung totoong nangyayari sa mga YouTube channels, and at the same time, ano ba yung nangyayari sa aming mga host after namin gawin yung mga ganong klaseng sistema like isdaan, lapagan, or paangat program. So, hindi na natin papatagalin to guys. Let's go. Okay? So, una sa lahat guys, ang madalas na sumasali sa mga ganitong sistema like lapagan, dikitan, isdaan is yung mga bago sa YouTube. Okay? Maaaring narinig nila sa kasama nila, maaaring may mag-recommend sa kanila na, hoy, ganito, sali ka kaya nagpapaangat ng subscribers yan. Uy, sali ka dito sa live stream na to. For sure, dadami yung subscribers mo. Uy, sali ka dito sa live ni ganyan, dadami yung mga yung viewers mo. Oo, magkakaroon ka ng mga supporters sa channel. Okay, so yan yung madalas na maririnig natin kung bago tayo sa ganitong klaseng sistema. At the same time, kung magsimula tayong ma-addict dito. So, kaya ako nasabing ma-addict sa ganitong sistema kasi iba kasi yung feeling guys na pag dumadami yung subscribers nyo, tama? Lalo na sa nagsisimula pa lang, parang mapapaisip ko na, uy, madali lang pala dumami yung subscribers. Lalo na pag sumasali tayo sa ganitong klaseng sistema, uy, madali lang pala. Sabi nila, mahirap daw magkaroon ng subscribers. Kailangan mo pa daw magpakahirap sa content, pero pwede naman palang ganito pwede naman palang sumali lang sa mga live, sa mga GC or group, di ba? Para kahit paano mabilis dumami yung subscribers natin. Pero alam nyo guys, no, yan kasi yung tinatawag ko na sa likod ng katotohanan o sa likod ng reality ng mga ganyang sistema is hindi talaga siya nakakatulong. Okay? Una sa lahat, sa isang live or sa isang dikitan, meron tayong host. So, siya yung nagla-live, and at the same time, meron tayong mga participants. So, sila yung kasali dun sa live, sila yung mga sumasali doon sa dikitan. So, yung purpose ng bawat isa, kaya sila naandun is para magpadami ng subscribers. At the end of the day, wala silang pakialam sa content na meron ka. Okay? Kahit sabihin natin na dinadrop nung host yung link or yung video link nung vlogger na yon, let's be honest, wala silang pakialam. Okay? Depende na lang siguro kung yung isang vlogger is medyo nagustuhan talaga yung ganong klaseng content or sabihin natin na mahilig talaga siya doon. Pero definitely guys, no, wala silang pakialam. Ang pakialam lang nila is magpadami ng subscribers. Okay? Pangalawa, sa lapagan, dikitan or pangat program, ang kumikita lang po dyan ay yung host. Kasi naalala ko nung dati guys, ako nung nagla-live ako. So, pandemic nun way back 2020, na madami po talagang nagsusuper chat, madaming nagdo-donate, madami talaga nagpapa-member. Lalo na nung mga time na yon, walang ginagawa yung ibang tao kundi mag-YouTube. No, yung iba nga wala namang balak maging vlogger, naging vlogger. So isa ako dun guys, kasi sa totoo lang kung hindi nagkaroon ng pandemic, siguro nagbabarko pa rin ako now. Pero after nung isang kontrata ko, nagkaroon ng pandemic. So doon nagbukas sa akin yung opportunity ni YouTube. So tinuloy-tuloy ko na siya hanggang ngayon na dito na ako kumikita. Or ito na yung pinakang source of income natin. Pero sa experience ko guys, sobrang dami kong natutunan talaga sa pagiging participant ng mga live stream na ganito at saka sa pagiging host. Okay? Sa madalit salita guys, no, kumikita talaga ang host sa mga super chats or sa membership. Minsan nga may nakikita pa ako na parang nagpapabidding sila ng mga subscribers, etc. So never ko naman na-experience yon. Pero ito guys, gusto ko kayong imulat sa katotohanan, no, na ang subscribers guys ay totoong mga tao yan. So dun pa lang sa unang sabihin nila sa inyo na mananalo kayo ng subscribers, no, for example, nagpapabidding sila, highest super chatter, tapos sasabihin nila pagka ikaw yung pinakamataas, magkakaroon ka ng ganitong subscribers, 2,000 subscribers, 3,000 subscribers. Hindi po yun totoo. Okay? Hindi po yun totoo. Kasi, guys, katulad nga ng sinabi ko, ang subscribers ay mga totoong tao. No? So, saan naman nila kukunin yung 3,000 subscribers kung totoong tao talaga yon?
Diba? Never mo naman mapipilit ang subscriber na i-subscribe ang channel mo. So dun pa lang alam mo nang may foul play. So kung ikaw ay hindi na, sabihin natin, bago sa YouTube or matagal ka na sa YouTube, alam mo yung ibig ko sabihin, di ba? Hindi na para gawin mong tanga yung sarili mo na alam mo na ngang peke, igagrab mo pa. Di ba? So yun yung madalas na nangyayari sa YouTube. Kaya madalas ng mga nagiging biktima ng mga ito is yung mga bago. Di ba? Sila yung madalas mahook eh. Sila yung parang sabik na sabik magpadami ng subscribers. Sila yung alam niyo yung ibig ko sabihin, di ba? Parang sila yung mabilis magoyo. Kasi nga, ang goal nila, bilang bagong vlogger at nalaman nila na kung pwede pala kayo kumita sa YouTube, so automatically, titignan nila ano ba yung requirements para ma-monetize. So nakalagay doon, 1,000 subs, 4,000 watch hours. So ikaw, gustong-gusto mong ma-monetize, gustong-gusto mong kumita sa YouTube, so yung thinking mo, gusto mo agad maabot yung 1,000 subscribers. So, dahil doon, nagogoyo ka, pinapasali ka sa mga live hanggang sa gumastos ka ng gumastos para maging highest super chatter ka. And eventually, di ba, yung subscriber na papasok sa channel mo is hindi naman totoo. Or yung tinatawag nating mga bot. Diba? So, ganun po yung nangyayari ngayon. Actually, may ganun pa ngayon eh. So, may mga nakikita pa rin ako na nagla-live na nagpapaganon sila. So, sa isip-isip ko, parang ang hirap sikmurahin ng ganun na alam mong niloloko mo yung viewers mo, diba? Para lang kumita ka. So, para sa akin guys, pangloloko kasi yun eh. Diba? Unless kung tinuturuan mo talaga. Diba? Turuan mo ng tamang way paano sila pwede mag-grow sa social media, ano ba yung consequences ng gagawin nila. Hindi yung alam mo na makakasama yun sa channel nila, itutuloy mo pa. Diba? Ito kasi yung problema sa mga naglalapagan ngayon, sa mga nagdidikitan, sa mga nagpapaangat program. So halos wala na silang pakialam dun sa mga viewers nila. Ang mahalaga na lang sa kanila is kumita, tumaas ang views ng live stream, i-share nyo yung live nila para pag madaming sumali, madami silang kikitain. Diba? So, tinatago nila kayo sa ilusyon na nakakatulong sila sa inyo para sa subscribers nyo. Pero at the end of the day, hindi talaga sila nakakatulong. Okay? So, kaya ako guys, hindi rin ako nagtagal dyan. Siguro, na-experience ko mga 1 year and a half. No? So, sinubukan ko talaga mag-live. Pero eventually, nakita ko yung side effect niya or yung disadvantage niya dun sa mga YouTube channels na natutulungan natin before. So, hindi ko pwedeng sabihin na natutulungan ko kasi nga nagkaroon nga ng side effect, which is hindi maganda. Okay, and after that, nung mga panahon na yon, so sinubukan ko mag-focus sa content. So, ang nangyari nun, dun talaga ako nag-grow ng matindi guys. Dun talaga ako nagkaroon ng mga organic subscribers. So, ibig sabihin guys, yung mga lapagan, dikitan, paangat programming, hindi talaga sila nakakatulong para mag-grow yung YouTube channel mo. Sabihin natin yes, para madagdagan yung subscribers, pero ang definition kasi sa akin ng nakakatulong at mag-grow yung channel mo is yung mag-grow ka talaga in the most authentic way. So, yung nagkakaroon ka ng subscribers because of your content. Hindi dahil sumali ka sa mga lapagan, dikitan, or isdaan. Diba? Maiilan pa nga na nagsusumbong sa akin ngayon, diba? Kasi nga dahil nga may experience tayo dyan, nire-replyan ko sila ng totoong feedback. No? Na yun nga, nasayang lang lahat ng gagastusin nyo dyan. Dun sa mga pa-membership nyo, na kesyo nag-super chat kayo, tapos may pinangako sa inyong subscribers, eventually nawawala lang din. Diba? Kasi wala naman kasi talagang ganyan eh. Automatically guys, yung subscribers sa YouTube, automatic mga totoong tao yan. So it means, yung mga subscribers na yan, for sure, naging viewer mo muna yan bago mo sila naging subscribers. Meaning, bago kayo subscribe ng mga yan, ilang beses na yan nagkaroon ng interest sa videos mo. Okay? Hindi dahil sa sumali ka sa live, hindi dahil sa sumali ka sa lapagan, because at the end of the day, yung mga sumali doon, wala namang interest sa videos mo. So, kaya ang nangyayari, di ba minsan yung iba sobrang daming subscribers, 100,000 subscribers, yung iba nga nasa 150,000 subscribers na, pero kung titignan mo yung mga videos, wala naman value na inaibibigay. Di ba? Wala namang entertaining factor na naibibigay. So, magtataka ka bakit dumami yung subscribers nila ng ganon. Anong reason bakit dumami? Kung hindi ka naman nakakapag-provide ng value, kung hindi ka naman nakakapag-provide ng entertainment sa mga viewers mo, so anong reason? Bakit dumadami ng ganun yung subscribers nila? So yun nga, na-discuss ko sa inyo, gawa ng mga lapagan, dikitan, paangat program. Okay? So ito guys, ang pinakang masasabi ko lang sa inyo sa mga bago, ang pinakang advice ko sa inyo, sana pakinggan nyo, no? Hindi yung papasok dito sa kanang tenga, lalabas dito sa kabila. Okay? So alam ko, sobrang saya na magkaroon agad kayo ng madaming subscribers. Ano? Yung feeling na nadadagdagan yung subscribers nyo everyday. Okay? Pero habang tumatagal, mas marirealize nyo na mas mahalaga pala na
mas dumami yung viewers kaysa subscribers. Bakit? Kasi yung viewers guys, dito mo makikita talaga kung pinapanood ba ng random viewer yung iyong mga videos. So meaning, kung hindi man ganun mag-grow agad yung subscribers mo, pero may assurance ka na yung mga magiging viewers mo is magiging subscribers mo yan in the near future. Diba? Mas malungkot ka kung dumadami yung subscribers mo, pero yung viewers mo, iilan? 2, 3, 5, 10, 20. Minsan nga may nakikita akong channel, ang subscriber nasa 5,000 subscriber, 10,000 subscriber, pero yung mga views ng video nasa 20, 50, Diyos ko naman. Diba? So doon pa lang alam mo na sumasali sila sa mga ganong klaseng sistema. Yung lapagan, dikitan, isdaan, pangat program. Kaya yung pinakang advice ko sa inyo guys, no, so itigil niyo yung pagsali sa mga ganon. Kung gusto niyo talagang mag-grow kayo in the most authentic way, diba? Sino ba naman ang ayaw mag-grow ng organic? Lahat naman tayo gusto. Diba? Ang sa atin lang dito guys is advice based sa experience ko. Ano ba talaga yung na-experience ng isang host ng isang live stream at ng mga viewers na sumasali dito. Diba? So magiging honest ako sa inyo this time kasi ako na-experience ko yon, yung maging host ng pangat program. And at the same time, na-experience ko din yung mga side effects sa channel ko. So kaya ako ngayon, no, so para kahit papaano maiwasan nyo siya, so binibigyan ko kayo ng idea once na sumali kayo sa mga ganon. Diba? So habang kayo ay nagsisimula, mas maganda talaga na mag-focus na lang kayo sa content. Mag-aral kayo ng editing, ng proper title, proper tagging ng videos nyo. Kasi panigurado guys, hindi magtatagal madidiscover talaga yung channel nyo. Okay, madidiscover at madidiscover yan. So hintayin nyo lang, magkaroon lang kayo ng mahabang pasensya. Parang yung nangyari sa akin. So yung nakadiscover sa mga videos natin from the live streaming apps na ginagawa natin, mga earning applications, no, hanggang sa patuloy tayo nag-grow sa social media. At ito ako ngayon, binibigyan ko kayo ng advice para kahit papaano is hindi na kayo, no, sumubok ng ganong klaseng sistema na alam ko in the long run magkakaroon din ng side effect yan sa mga channels nyo. Okay? So sa mga kaibigan natin na umabot sa video na to, sa mga kaibigan natin na tinapos yung vlog natin, hopefully nagustuhan nyo. And don't forget to share, to like, and of course to subscribe our channel DJMA for more videos like this. And inuulit ko guys, no? So mas masarap sa piling na may kusang nanonood sa inyo, hindi nyo na kailangan sumali sa mga pangat or isdaan para magkaroon ng subscribers. Mas masarap sa piling guys na time to time na nagkakaroon kayo ng subscribers ng biglaan because of your content. Okay? So yun lang naman guys, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. At mag-iingat po tayo ha. Huwag magpapa-scam sa YouTube, okay? So yun lang, salamat.